nga mga kababayan, sa totoo lang, meron pong isa sa natira sa mga Duterte loyalist mga kababayan na LGU na kung saan may isang mayor mga kababayan na ginagamit di umano yung burial assistant para lamang po sa pangsarili po niyang interes, para po sa pambababae po niya at kung ano-ano pa mga bisyo mga kababayan na talagang napapakinabangan niya. At dahil po dyan, eto pong pag-uusapan natin talagang nalalapit sa nangyaring issue dito po kay Paulo Duterte, dahil meron pong isang mayor na ibinulgar at ibinisto din ng kanyang dating bugaw mga kababayan. Ang pinagkaiba nga lang po dito, yung bugaw na nagsasalita patungkol po dun sa isang mayor ng Ordaneta City mga kababayan, babae. Yun pong kay Paulo Duterte, yung nagbulgar mismo kay Paulo Duterte ay lalaki mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po mga kababayan dito po sa DZRH, na kung saan talagang ibinulgar ng matindi dito etong isang mayor ng Ordaneta City mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Umaga, Pilipinas! Nabanggit na lang din si Mayor Paraino. No? Si Mayor Rami Paraino. Suspended ito, di ba? Alam ba ninyo na may mga dumulog din sa mga ilang mga mamamahayag dyan po sa Pangasinan, at saka hindi, sa mga kalapit na mga probinsya at saka mga NGO. Meron na isang babae. Take note mga kababayan ha, alam nyo ba etong si Mayor Rami Paraino, ito po yung mayor mga kababayan na halos katulad ni Paulo Duterte at neto pong si Kibuloy na mahilig po sa laman. Dahil biruin nyo mga kababayan ha, yung babae na mapapakinggan po natin na nagsasalita or magsasalita po mamaya, dati pong niyang bugaw na naghahatid po ng babae sa kanya, nagbibigay ng babae dito kay Mayor Rami Paraino, and then mga kababayan ngayon, hindi na masikmura yung ginagawang trabahong yon, umalis na dito po kay Rami Paraino. At ngayon, tinatakot at hinaharas ni Rami Paraino dahil nga mga kababayan, ayaw niyang mailabas yung kanya mga baho, ayaw niyang mabulgar yung ginagawa niyang anomalya na masamang gawain mga kababayan, na kung saan ginagamit niya yung 500 a month assistant or burial assistant ng Ordaneta City para lamang po sa pangsarili po niyang interes. Alam niyo ba mga kababayan, napakalaking halaga nung 500,000 kung gagamitin lamang po yan sa pambababae niyang mga katulad or nitong katulad ni Mayor Paraino, saan pa mapupunta ang pera ng sambayan ng Pilipino na saglip na napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Dahil nga unang-una, kapag meron tayong mga kababayang Pilipino na kapuspalad at hindi po kayang ipalibing yung kanilang kapamilya, minsan lumalapit po sila sa City Hall. At ang masaklap pa nga dyan mga kababayan, minsan yung iba natin mga kababayang Pilipino ay dumadaing na hindi po agad natutugunan yun pong kanilang pangangailangan. At take note, ito pong mayor na ito ay nasuspended po mga kababayan ng halos isang taon. Dahil nga po mga kababayan, may nagsampa ng reklamo laban sa kanila na grave misconduct and grave abuse of authority. Ibig sabihin, inaabuso po nila yung kanilang kapangyarihan. Dahil po sila ay isang mayor at vice mayor. Biruin nyo kung gaano katindi etong ganitong klase ng public servant. Dapat hindi na ito binibigyan ng pagkakataon para mapabalik sa kanilang mga posisyon, dahil inaabuso po nila yung pera ng taong bayan, inaabuso po nila mga kababayan yung kanilang kapangyarihan para makapang-api ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, pakinggan pa natin. Na nagpapakilala na daw siya po dating nagbibigay ng mga chiching kay Mayor, may mga 11 na daw ho siyang naibigay, Ito, batay ho sa kanyang testimonya. Lumutang ho ito dahil pinagbabantaan nga daw ho siyang papatayin. Kita niyo yan Sabi niya, bago man lang matigok, i-disclose niya na ho yung kanyang pangyayari at yung kanyang nalalaman, Pinaghinalaan daw po kasi ito na girlfriend din ni Mayor Paraino. Sabi dito, eto basahin natin yung comment ng isang netizen Sabi dito, Sir Jake, baka sabihin na naman ni Sarah na sinisiraan lang natin yung mayor na yan. Ang gawa. Ibig sabihin mga kababayan, alam nyo, para sa akin in my own opinion, ito po kasing tinatalakay natin dito, meron po tayo ditong ipapakita
na mga resibo at talagang backup evidence. Kasi nga unang-una mga kababayan, hindi po natin gusto yung ganyang klase ng gawain na kung saan mga kababayan ginagamit nila yung resources ng gobyerno, ginagamit nila yung pera ng taong bayan para lamang po sa pangsarili po nilang interes. Biruin nyo mga kababayan na katulad na lamang nung kay Paulo Duterte, habang ang mga kababayang Pilipino natin sa Davao City ay binabaha, hinahanap ng taong bayan kung saan napunta yung 51 billion pesos na pera ng mamamayang Pilipino. Habang nakikita ninyo, nakala ninyo ayos etong si Paulo Duterte, yung pala naman mga kababayan saglip na magtrabaho, pumasok sa kamera at gumawa ng batas na kapakipakinabang na mga kababayang Pilipino po natin or mapapakinabangan ng taong bayan. Ano ang ginagawa? Umiinom ng alak, pumupunta ng bar at ng bababae at nagagawa pa nga makapanakit at makapang-abuso ng kapwa po natin Pilipino, porkit hindi lamang po naibibigay yung kagustuhan ng yung kagustuhan nitong si Paulo Duterte na makabembang yung isa po niyang escort or isa po niyang bodyguard. So ngayon, kung titingnan nyo dito naman kay Paraino, kay Rami Paraino, ang issue naman po nito mga kababayan, ginagamit niya yung burial assistant ng Ordaneta City para po makapambabae. Ibig sabihin, ibinabayad niya sa kanya mga babae yung burial assistant ng Ordaneta. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. 27 years old, ano ha? Ito daw bibigay ng 11 babae at halos kalahating milyon ang ginagastos mula po sa burial assistance at iba pang ayuda ng lokal ng pamahalaan. Diba? Lupit naman ito. Ibang klase magpalibing si Mayor At saka, ibang klase magbigay ng assistance, ano ha? Oo, nagbabalibing, ano ha? Imbis na bigay sa mga kapaspalad, may ibang klase ang nililibing ni Mayor. Ayan minsan nagpuporsam pa ha. Kaso daw, natunugan daw ni Mrs. Kaya tumalon ito sa bintana at kinabukasan, pipilay-pilay na pumasok si Mayor. Ito, batay doon sa testimonya nito pong babae na lumutang. Kasi mga kababayan, dito lang kayo makakakita na ito pala pong bugaw ni Mayor Rami Paraino, naka-payroll pala po mga kababayan dyan po sa Ordaneta City, sa City Hall. Dahil nga naman mga kababayan, anytime kapag ka ipinapatawag itong kanyang bugaw, talagang kailangan niya magdala ng babae dito po kay Paraino. At ang masakla pa nga dyan mga kababayan, minsan ipinamamalita pa daw, di umano ni Paraino, kapag may nangyayari sa kanila nung mga babae na yon. At ang pinakamasakla pa dyan mga kababayan, kapag lumabas yung sikreto niya, ang sinisisi po niya yung kanyang bugaw, kahit na siya mismo yung nagkikwento patungkol po dun sa kanyang sarili, di umano mga kababayan. Ano po? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Matindi to, malupit to. Dahil nga po siya daw po binabantayan na ni Mayor Paraino at matauhan ho nito. Ayun. Bamantakin ho ninyo. Binibigyan siya ng tip na 50,000. Kita kapag nyo? natuwa si Mayor. Pero ang cut daw niya doon sa mga ibinibigay ay binibigay niyang chiching 5,000 every 15,000 pesos na ibinibigay doon sa kanyang alaga. Ayun hindi na ho siya makapagsumplong sa mga pulis. Buti pa si Mayor mga kababayan, galante sa kanyang mga babae, samantalang si Paulo Duterte 1,000 lang ang ibinibigay doon po sa isang babae na inaksaya. At tinubos po niya yung oras habang nakikipag-inuman po sa kanya. Biruin niyo mga kababayan, si Mayor ang laking magbigay ng pera doon sa kanya mga babae, 15,000. Siyempre, kung ikaw ba naman ay umuubos kada buwan ng 500,000 na burial assistant, natural, maraming babae kang matitikman doon. Lalo na at sagana ka sa pera ng mamamayang Pilipino, at yan po dapat yung hindi dapat pamarisan. Lalo na at dapat hindi na makabalik sa posisyon etong mga ganitong klase ng tao na kung saan inaabuso po nila yung kanilang kapangyarihan, kinukurakot nila yung pera ng taong bayan para lamang po sa pangsarili po nilang interes. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Kasi nga po, ang kanyang inireklamo ay yung pong Mayor. Kaya nga, mabigat.
Sino ba naman ang gugustuhin bumangga sa mayor ng isang lungsod, mga kababayan, lalo na kung ikaw ay normal na mamamayang Pilipino? Siyempre, kahit ano talagang gawin mo dyan, masusukol at masusukol ka, lalo na't ang kalaban mo ay mayor ng isang lungsod. Kaya ano ang dapat mong gawin? Unahan mo na at ilabas mo na lahat ng baho ng mayor na yon. So ngayon, pakinggan po natin, mga kababayan, etong testimonya ng bugaw ni Mayor Ramy Paraino na kung saan, mga kababayan, talagang hinaharas at tinatakot daw po siya dahil nga unti-unti niyang ibinubulgar di umano yung mga baho at sikreto nitong si Ramy Paraino, mga kababayan, dahil nga bukod sa marami daw po itong babae, mismong yung mga babae daw po niya ang nag-aaway-away at nagbubulgar ng sikreto ni Ramy Paraino or ni Mayor Ramy Paraino, mga kababayan, ng Ordaneta City. Ano po, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ito, i-play po natin. I just want to take this opportunity po to clear my name regarding po sa issue na kumakalat na naman ngayon. At dinidiin na naman po na ako daw po ay babae ni Mayor Ramy Paraino. Wala pong katotohanan yung mga yan. Kung totoo po, ako po ang naghahatid kila Mayor at sa mga babae niya kapag kinikita diba? po ng mga to. Ako din pong inuutusan ni Kuya Ramy kapag papakuha po niya yung mga allowance namin at bibigyan ko po yung mga babae niya. Hindi po ako involved sa kanya and I do not intend to be. Sa madalit salita, siya yung middleman, siya yung bugaw ni Ramy Paraino, siya yung nagdadala ng mga babae dito kay Ramy Paraino at kumukuha ng pera para ibigay doon sa mga babae na ibinibigay niya dito po kay Ramy Paraino. Sa madalit salita, parang katulad dito ni Criston, yung inabuso at sinakta ni Paulo Duterte dahil lamang po dun sa hindi nabigyan ng pagkakataon na makabembang yung kanyang bodyguard doon po sa isang babae. So ngayon, eto naman po, mga kababayan, yung di umano'y bugaw nitong si Mayor Ramy Paraino na ngayon ay hinaharas at tinatakot na dahil nga kumalas na at hindi na gusto yung ginagawa niya or yung ipinapagawa sa kanya ni Mayor Ramy Paraino. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ayan eto, may proof yan, mga kababayan, kausap niya si Ramy Paraino. Ayan. Kita niyo yan, daming combo. Ayan. Kita niyo kung gaano katindi yan, mga kababayan. Yan po ay ang source po natin, mga kababayan, ay si Trisha Dizon. Siya po yung mismong source po natin. Ayan. Trisha Dizon, kasi baka mamaya sabihin nung iba, naglalabas tayo ng combo. Hindi, nakapublic na po yan. Kung titingnan nyo, daming combo. Baka sabihin kasi nung iba, fake news. Baka naman sabihin nung iba, sinisiraan natin yung mayor. Hindi po. Totoo po yan, mga kababayan, dahil mismong bugaw po ni Ramy Paraino ang nagsiwalat po ng lahat ng ito. Ano po, kasi nga naman, mga kababayan, hinaharas at tinatakot na po siya at pinasusundan na po etong bugaw mismo ni Mayor sa kahit saan mang lugar ito magpunta. Ibig sabihin, Kaya talagang iniingatan ni Mayor Ramy Paraino na lumabas po yung kanyang mga sikreto at yung kanyang maruruming baho. Mga kababayan, ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. gusto ko po sabihin to ngayon sa publiko kasi po ang dami ko na pong natatanggap na harassment, mga threats. Hanggang sa pati po sa trabaho ko naapektuhan na. 2 weeks na po kasi ako pinapasundan ni Mayor Ramy. Kita nyo yan, ayan, mga kababayan, ayan, tingnan nyo. Ayan, yan yung mga ano nila. Kita nyo, sabi dito, sis, huwag ka muna dito, I want it. Kaso medyo delikado, I'm telling you. Yan yung sabi dito. If per you, huwag mo masamain, stop being active at social media. Kasi nga, ang ginagawa, mga kababayan, itong bugaw ni Ramy Paraino, inilalabas niya po isa-isa yung mga ebidensyang hawak niya na talagang mahilig mambabae itong si Ramy Paraino at ginagamit yung burial assistant. 500 a month, mga kababayan, na burial assistant ng lungsod ng Ordaneta City. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ayan, literal talaga. Kapag kasi, mga kababayan, taglibog, talagang ganyan. Ano po, kinakailangan gamitin ang pera at resources ng taong bayan para po sa pangsariling interes. Ano po, so yan,
Ayun naman mga kababayan, ang daming combo niyan. Sabi dito, ayun may bumalik naka-Fortuner ata yun. Asko bukas, pinasusundan na siya sa mga sasakyan at ang nag-uutos niyan di umano ay walang iba kung hindi etong si Mayor Paraino kasi nga ibinubulgar na nung kanyang bugaw yung kanyang mga sikreto. Ayan po mga kababayan, ayan po mismo yung ating mga source. May mga kasunod pa yan. Tingnan nyo, ayan yun, ayan ang dami. Kita nyo, gaano katindi niyan. Diba? Tapos sasabihin lang, Pinapapunta po niya sasabihin lang nung iba na sinisiraan yung mayor. Hindi po. Ano mapapala namin kung sisiraan namin yung mayor na yan? Ang ginagawa ko lang dito mga kababayan, binubulgar lang natin sa taong bayan at ipinapakita lang natin yung ganyang klase ng mga gawain ng mga akala ninyo'y mabubuting public servant. Ang ginagawa ng mga yan, nililinlang lang kayo, inuutulang kayo, tapos ang ginagawa sa pera ninyo, inaabuso at ginagamit sa pangsarili po nilang interest. Walang pinagkaiba kay Kibuloy at wala ring pinagkaiba dito kay Paulo Duterte. Siguro mga kababayan, sabi nga nung iba, especially ng mga netizen, eto daw pong mga ito ay magkakasama na. Kaya pala iisang-iisa yung gawain ng mga ito. Etong si Mayor Rami Paraino, mahilig mambabay at gamitin yung pera ng taong bayan. Si Rodrigo Duterte naman, or etong si Digong, mahilig mga kababayan manghalik ng babae publicly. Tapos eto namang si Paulo Duterte, mahilig manakit at manggulpe mga kababayan kapag hindi na ibigay yung gusto niya na makabembang yung kanyang escort mga kababayan or yung kanyang bodyguard. So halos parehas na parehas yung kanilang mga gawain. Si Kibuloy, mahilig mang abuso at mangdale ng mga kabataan, especially yung mga minor de edad. So halos parehas na parehas yung kanilang mga gawain at yung kanilang mga galawan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. yung mga tao niya sa club. Pinagtatrabahuan ko. Ayan diba? Matinding maglibing si Mayor. Ang inililibing niya mga kababayan yung kanyang tarugo. At ginagastusan niya mga kababayan ng 500,000 a month. Para lamang paulit-ulit na mailibing di umano yung kanyang tarugo. Anyway, ay shoutout Shoutout po sa inyo. Ayan yan yung mga mga kababayan. Sabi pa nga dito, biruin nyo basahin natin. Trisha Dizon, pansin ko may umaaligid na 2 motor kagabi, tandem. Payo ko lang, palamig ka muna. Baka sa sunod kwento ka na lang. And bawas-bawasan ang chismis diyan ka madadali. Mas maganda ang naninigurado kaysa ang sisiguro, kaya ingat lang. Huwag pakampante, pa-review mo CCTV at ma-post agad. True. Tapos may gig ka pa. Naku po, palamig muna. So ibig sabihin may kaibigan siya na nagtitimbre sa kanya dahil nga pinasusundan siya ni Mayor Rami Paraino dahil natatakot itong si Paraino na mailabas lahat-lahat yung kanya mga sikreto dahil po sobrang malapit etong si Trisha Dizon di umano mga kababayan dito kay Rami Paraino dahil po ito ang nagsusupply pamula pa nung pandemic ng mga magagandang babae dito po kay Rami Paraino para gawing parausan kapalit ng pera mga kababayan. Ano po? So ngayon ipagpatuloy pa natin mga kababayan ito pong video na ito dito pa sa isang video mga kababayan ni Trisha Dizon na kung saan magugulat din kayo dito dahil kahit mismo mga kababayan di umano yung pamangkin ni Rami Paraino nakainkwentro din po niya sa kama. Di umano mga kababayan i-play po natin. Sobrang bothered na po ako. Sobrang anxious na po ako. Takot na din po ako. Kasi madalas po akong mag-isa. Ayan kita nyo So last week po message ko po yung si Sir Ron Ignacio. Sabi dito ni Trisha Dizon, minessage po niya yung isa sa malapit siguro dito kay Mayor Rami Paraino. Ito po yung sabi niya, pinapasundan pala ako ni Kuya sa bar. Yung copy ng CCTV at plate number ng sasakyan, tukoy na kung sinong may gamit. Yung mga inutusan para silipin ako sa parking space, kita mga mukha sa CCTV. Kahit pa mag-face mask yung isa, hindi pa kasi nakakalayo nagtanggal na. Kita tuloy mukha.
Haha, anyway, expected naman na magdidinay yan at gagawa na naman ng ibang kwento para mapaikot ang tao. Ready ako, yung mga resibo at evidence. Ito yung pinakamahalaga mga kababayan ha. Yung resibo at evidence ko sa mga kasinungalingan niya, pinagsesisend ko sa mga taong pinagkakatiwalaan ko kapag may nangyari sa aking masama. Ipagpatuloy pa natin mga kababayan. Ibig sabihin, yung tinutukoy dito na tao na nag-uutos or nagbabayad para sundan siya ay walang iba kung hindi etong si Rami Paraino. Ano po, dahil nga natatakot itong si Rami Paraino na anytime pwedeng lumabas yung kanya mga ginagawang kagaguhan. Ano po na hindi alam ng sambayan ng Pilipino, especially ng mga taga Ordaneta City. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. O, sabi pa dito mga kababayan, kapag may nangyari sa aking masama, walang ibang mananagot, nakatimbre na din. To sa iba, suspended Mayor Julio Rami Paraino mga kababayan. Siya yung tinutukoy dyan na nagbabayad para sundan etong bugaw niya dati. So tuloy natin. In-acknowledge ko po na, tinanong ko po na bakit po ako pinapasundan ni Kuya Rami. Hindi Kasi mo? wala po ako ibang sisisihin kapag may nangyari po sa akin. Siya lang po talaga. Ang rason po, ayaw po kasi niya nagsasalita ako. Katulad po ngayon, ayaw po niya na naglalabas ako ng side ko, ng statement ko. Kasi sobrang taliwas po sa statement niya. Lagi po siyang nagsasabi sa mga statement niya ng mga kasinungalingan, mga walang katotohanan. Ganun po niya paikutin yung mga... Ay, shoutout kay Ma'am Maribel Pastulero, idol. Idol, gwapo mo raw, sabi ng anak ko, Idol Jake. Lagi akong nagla-like sa'yo. Ay, thank you very much po sa inyo at sa inyo pong anak. Maraming salamat po, mama. tao. Ngayon po, pag nakikita ko po kasi mga video na yun, natitrigger po ako kasi alam ko po yung totoo. Ini-involve pa po niya ang pangalan ko, initials ko. Kasi sinungalingan niya, kaya naman po ako nagsasalita. Kasi dinidepensahan ko na po ngayon yung sarili ko. Tinatama ko po yung mga sinasabi niya. At ang dating po nun sa kanya, sinisiraan ko siya o tinatalo ko o tinatraidor ko. Mga ganyan. Hindi po ganun yun. Gusto ko lang po sabihin yung side ko kasi ilang taon mo na akong sinisiraan. Ilang taon mo na akong ginagamit para pagtakpan lahat ng kalokohan mo. Diba? Sobrang fed up na ako, Mayor. Ang tagal ko na. Mayor Rami Paraino, ito, nakikiusap na sa'yo yung dati mong bugaw. Natigilan mo na siya kasi hindi na nga niya masikmura yung mga ipinagagawa mo. Hindi na niya masikmura na magdala ng mga babae sa'yo para gawin mong di umano'y para usan at bigyan ng pera. Alam mo kung tutusin mga kababayan, ito maliwanag na panahon pa ng pandemic, nung kasagsagan ng pandemic, syempre lahat ng tao may mga pangangailangan. At dahil po dyan mga kababayan, napalapit etong si Trisha Dizon dito po kay Mayor Rami Paraino at siya nga yung nagdadala ng babae, di umano, dito kay Rami Paraino. Pero habang tumatagal, hindi na po niya masikmura yung kanyang ginagawang yon dahil nga nakakalabas na sa publiko yung mga pinaggagawa nila at yung pagdadala nila ng babae dito po kay Rami Paraino. At dahil dyan, nagpasya po siyang kumalas at mag-apply ng matinong trabaho. Kaso ang problema mga kababayan, ang problema po, hindi matanggap ni Rami Paraino na umalis na sa kanya itong si Trisha Dizon at naghanap ng matinong trabaho at nag-apply pa ng trabaho doon po sa City Hall. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Na pong nag-detach sa inyo, nakipag-cut ties na po ako. Simula po nagtrabaho ako ng maayos at hindi na ako nakipag-connect sa inyo. Nakiusap naman po ako na sana tigilan niyo na ako kaka-involve. Kasi ako na po yung sirang-sira eh. Sirang-sira na ako. Na hindi ba, naman Mayor? dapat kasi ginagawa ko lang naman po kung ano pong inuutos niyo sa akin dati. Di ba? Ngayon naman po na sasabihin ko yung totoo. Ayan mga kababayan, chat ni Rami Paraino. Sabi dito, nagkwentuhan kasi kami ni Kong Munching. Ang dami niyang alam na kwento, gaya ng bangga mo ng kotse. Ikaw, si Sandra, at ako lang naman. Tingin mo paano niya malalaman at marami pang ibang kwento. So eto po yung caption dito. Eto yung mga halimbawa ng mga pagbibintang niya sa akin kapag may mga lumalabas siyang issue kahit hindi naman ako yung nagkikwento sa iba. So yan yung dahilan kung bakit umalis din mga kababayan yung bugaw ni Rami Paraino mismo sa kanya. Dahil kita nyo
Mismong chat po yan, nakalagay pa nga yung number dito ni Rami Paraino mga kababayan. Mismong chat po ni Rami Paraino ito or text ni Rami Paraino dito po kay Trisha Dizon. Dahil nga kapag may mga lumalabas na issue na kahit hindi naman ang galing do sa kanyang bugaw mga kababayan, binibintang niya at isinisisi po niya doon po sa bugaw. So ngayon ang sagot dito ni Trisha Dizon dito kay Mayor Rami Paraino, yan yung reason. Kung bakit ayoko na din po ma-involve sa inyo, Kuya Rami. Kasi pag may lumalabas na issue, parang ako kaagad pinagbibintangan ninyo. I-involve ako. Sa tingin ninyo po ba, gusto ko po na madawit sa ganyang issue, hindi po nakakahiya. Yan yung sabi ni Trisha Dizon. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Ayan, kita niyo mga kababayan ha. Grabe no. Ayaw niyo pong nadadamay ka. Ayaw niyo pong nagsasalita ako. Pero lagi niyo akong Eto, pag nawala etong si Trisha Dizon, alam nyo na kung sino ang mananagot. dinadamay. Nakakadiri na kayo. Kaya nga. Umpisahan ko sa lahat ng kasinungalingan mo. Una-una, hindi mo ako babae. Alam mo yan. Bakit mo sinasabi na sinisiraan lang kita kasi nagtampo ako sa'yo? Lakas ni Andito Mayor, na no? conversations natin. Ilalabas ko to, Mayor, para hindi isa sinisiraan kita. Ilalabas ko to para sa side ko lang naman. Para matapos na. Ayoko kasi na ganyan, nanililink ako sa'yo kasi ang dumi-dumi mo. Diba? Nakakahiya yun. Ang dugyot lang. Ang dugyot lang nun, Mayor. Ang dami mong babae. 11 yung kilala ko. Mga kinikita mo kasama ko na hinahatid ko. Kita nyo ha. Yan, eto malupit mga kababayan. Napakalupit po ng usapang ito nitong si Kate Natividad at saka nitong si Trisha Dizon. Kasi meron po mababanggit dito na talagang kahit kayo magugulat sa ginagawa ni Mayor Rami Paraino. Eto basahin natin ha. Sabi niya dito mga kababayan, sabi ni Kate Natividad dito kay Trisha Dizon, nakita ko din yan eh. Sabi ni Trisha Dizon, yung blue, yung kay Trisha Dizon, gagi curious lang. Ako makikita kapag lumaki. Yan yung sabi dito. Tapos nakikipagkita pa din kasi siya kay ma'am, di ba? Kahit kasal na. So ang nakikipagkita mga kababayan, yung isa po nilang kaibigan na parang pamangkin ata di umano ni Rami Paraino na mismong nakaka-enkwentro din ni Rami Paraino sa kama. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Eto, patuloy pa natin. Ayan o. Ayan mga kababayan, tuloy pa natin, konti pa. Sabi dito mga kababayan, eto daw. Si Ate Dani, naalala ko na naman, haha. Mahal niya daw si Rami. Kunana, yun yung sabi dito. Nagulat nga lang ako nung kinuwento mo. Sabi naman nung kausap, haha, nung pinanood mo sila. Sabi nitong si Kate Natividad kay Trisha Dizon, oo, tangina, nagulat ako noon. Kasi 'di ba may regla ako noon. Haha. So manood na lang daw ako. Tapos ayun, siya naman ang nag-add sa akin tapos kumuha ng number ko. Tuloy pa natin mga kababayan. Biruin nyo, ibig sabihin nakikipag-threesome pala, nakikipag-foursome pala etong si Rami Paraino. Biruin nyo kung gaano katindi nun. Ang takaw ni Mayor di umano mga kababayan sa Kepias. Ganon katindi mga kababayan. Ito pong si Mayor Rami Paraino. Ganon katindi. Tapos sabi pa dito mga kababayan, tapos ayun, siya naman nag-add sa akin tapos kumuha ng number ko. Tapos nung MOA kami, nila Jem, dati kilala niya si Danny. Tapos ito pa malupit, tito niya si Rami diba? Yan yung sabi dito. Grabe. Haha. Ito yung sagot ni Trisha Dizon. Haha, yak. Ito pa yung malupit mga kababayan. Tuloy pa natin. Tuloy pa natin ng konti. Hintayin natin tumaas. Tindi mo, Mayor. Ayan, sabi dito mga kababayan, nakita ko kung paano siya mag-on top. Tapos after nila alam nyo na yun, magbembangan, sinabi niya na love niya na daw si Rami. Kahit tito niya. Yan yung sabi mga kababayan, no? Biruin nyo kahit pamangkin ni Mayor Rami Paraino, nagagawa niyang galawin mga kababayan. Ito pa nga daw yung sabi dito,
sa mismong usapan ni Trisha Dizon at saka ni Kate Natividad. Yun daw Nung daw mga kababayan na nakabembangan ni Rami Paraino yung isang babae, after daw nun mga kababayan, mahal na daw nung babae, etong si Rami Paraino kahit daw tito niya. So ibig sabihin mga kababayan, malapit kay Rami Paraino etong babae na ito at baka nga pamangkin pa ito di umano ni Mayor Rami Paraino. Biruin nyo kung gaano katindi yan. Diba, tuloy pa natin. Grabe no? Sana all may tito. Sana all. Sabi pa dito mga kababayan, sa isip ko walang ganon. Mahal mo kasi kailangan mo. Yan yung sabi dito mga kababayan. Sagot pa nitong si Trisha Dizon, tanong pa, magaling beb. O biruin nyo mga kababayan na wala sa itsura ni Ate Dani. Yan yung patanong ni Trisha Dizon dito kay Kate Natividad. Kasi nga mga kababayan, kahit sino namang taong matino, lalo na kapag tito mo, hindi mo papatulan yan kasi tito mo Pero ang nangyari dito mga kababayan, after ng bembangan, napamahal na etong si Dani mga kababayan dito kay Rami Paraino kasi baka di umano magaling etong si Mayor. Ano po, so ngayon, ayan may mga conversation yan mga kababayan. Yan po ay nakapublic na. Hindi po sa ating galing yan. Kita nyo naman kung saan tumataas. Yan po ay nakapublic na. Nakita na po yan ng maraming mga kababayang Pilipino po natin. Ayan pinapakita ko lang din sa inyo mga kababayan kasi unang-una, hindi po dapat pinamamarisan etong mga ganitong klase ng politiko. Dapat nga hindi na binibigyan ng pagkakataon nito na makabalik sa kanilang posisyon. Biruin nyo eto pong si Mayor Rami Paraino, nahaharap po ito sa 1-year suspension kasi nga may nagreklamo sa kanila, may naghabla sa kanila ng pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan. At ang pinakamalupit pa niyon mga kababayan, ginagastos nila yung pera ng taong bayan para po sa pangsarili po nilang kahiligan sa laman. Biruin nyo kung gaano kalaki yung ginagastos nila para sa babae. Yung ginagastos ni Mayor Rami Paraino para po sa mga above. 500,000 a month ang burial assistant ng Ordaneta City. Marami sa mga kababayan Pilipino natin na mahihirap kapag binabawian ng buhay, yung mga mahal nila sa buhay, lumalapit po yan sa City Hall at tumihingi po ng burial assistant. Minsan nga, kapag lumalapit yung mga kababayan Pilipino po natin, ang tagal pa bago nila makuha yung hinihingi po nilang burial assistant. Tapos gagastusin lamang ng isang mayor sa pangsarili po niyang kalibugan mga kababayan. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito na intriga siya nun Di na lang ako umimik, haha. Pero mukhang mabait yung si Ate Dani. Si Ate Dani mga kababayan, yan ata di umano yung may tito dito kay Rami Paraino na siguro nag-enjoy kaya napamahal. Mga kababayan, at nagugustuhan na niya itong si Rami Paraino. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ayan mga kababayan, yan yung mga kondo. Sabi mo na naman kasi nungalingan tong mga to. Willing po ako maglabas ng ebidensya ko, ng mga proof. Nasa usapan natin yan, Mayor. Lahat po recorded yun. Dinideny mo pa po na hindi mo ko staff. O hindi naman talaga ako dyan sa City Hall. Pero palagi ako dyan, nakikita ako dyan kasi pinapatawag mo ako. Lagi mo akong inuutusan. Kumbaga ginawa mo akong ghost employee dyan kita nyo? Saan ka nagkatala? City Hall, merong nakagos sa employee, merong sumasahod pero bugaw ng mayor. Ayan literal mga kababayan na talagang napakatindi at napakalupit po nito. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una, yan mismong nanggaling dito sa bugaw mismo ni Mayor Rami Paraino na ginawa siyang ghost employee mga kababayan. Ibig sabihin, sumasahod siya kahit wala po siya sa City Hall. Basta ang pinakamatindi mga kababayan, nagbibigay siya ng mga babae na matitira nitong si Mayor Paraino. Biruin niyo kung gaano katindi to. Hayok na hayok mga kababayan sa laman. Walang pinagkaiba kay Kibulok at walang pinagkaiba dito po kay Pulong Duterte at kay Digong. Kasi si Digong lantaran talaga yon. Nangahalik ng mga kababaihan publicly kahit na maraming tao. Ang mahirap, nakakatawa nga lang dito mga kababayan, yung mga taga-suporta ni Digong kahit nang babasto si Digong dati ng babae publicly, tuwang-tuwa pa
Kasi nga akala nila biro lang. Pero mabalik tayo dito kay Mayor mga kababayan, mismong yung bugaw na po niya ang nagsabi na ginawa siyang ghost employee nitong si Mayor Rami Paraino para sumasahod mga kababayan sa City Hall kahit hindi naman empleyado ng City Hall. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Oy, Tol Chris, mega love shoutout na napakasarap sa iyo ha. Sabi dito ni Tol Chris, vlogger na lang syutain mo, miss. Oo nga. Nagsimula tong lahat nung pandemic pa. Kami pa ng boyfriend ko no, ng ex ko. Ganito na setup. Tinulungan mo naman kami, kaya kami nagtiyaga. Kasi Okay. pandemic Tama. na, ang daming benefit. Ang daming benefit pag inuutusan mo kami. Simula na involved kami sa'yo. Grabe no? Nakatid ka lang namin sa Katayama. Nakikita lang tayo ng Katayama. Huwag mong sasabihin, Mayor, na hindi totoo yung mga sinasabi ko kasi pinagdadrive kita, pandemic pa lang. Po ako niyan. Hinihintay pa kita sa labas ng LNL. Babalikan ko kayo kapag tapos na kayo. Kita nyo, ayan o, yung combo mga kababayan. Ipinapakita niya habang nagsasalita siya, ipinapakita niya yung mga resibo niya. So, paano mo ako naging babae noon? Hinahatid kita pag kikitain mo yung babae mo. Babalikan ko kayo pagkatapos nyo. Di ba? Bangga pa nga tayo eh. Siyempre, i-deny mo na naman to. I-deny mo na naman na hindi yan totoo. Hindi totoo na may pinapagamit ko sa kanyang sasakyan na sa akin. Yung sasakyan po na gamit ngayon ni Sir Ron, nabangga po ako doon. 2 beses po yun. Kita niya mga kababayan na, may mga resibo eh. Ayan o, Toyota Vios. May sulat pa. Ayan, Toyota Vios. Basag pa ang flarings. Diba? Ayan. Huwag niyo po sasabihin na gumagawa ako kasi Nako, may kalalagyan si Mayor Rami Paraino dito sa babaeng to mga kababayan. Sira ng matindi ang kanyang political career dito. Bakit? Kasi habang nagsasalita, etong si Trisha Dizon, talagang mga kababayan, naglalabas po siya ng ebidensya at naglalabas po siya ng mga resibo sa mga binibitawan niyang salita. Unlike dun sa mga paninira sa kanya ni Rami Paraino, na walang sapat na basihan at walang ebidensya, puro laway lang yung ginagamit niya mga kababayan tuwing magbibigay siya ng talumpati at sisiraan niya ito pong babaeng ito. So ngayon kung titingnan niyo mga kababayan, ito pong bugaw na ito ni Rami Paraino na nagdadala ng babae sa kanya kay Mayor, habang nagsasalita, naglalabas ng matitibay na ebidensya. Totoo yung kanyang sinasabi kasi may backup evidence siya eh. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Kasi hanggang ngayon, sa akin po yung blatter report sa police station. Pwede niyo pong i-check yung nakalagay na plate number doon tsaka sa plate number ni Ron Ignacio ngayon. Siya po ang may gamit niyan. Marirealize po lahat ng tao yan kasi alam po nila kung ano yung sasakyan na yun. Di ba? Sana all. Ang lala mo. Nung na-post kayo ni Chairman, kahit totoo naman, dininay mo. Ayan mga kababayan, biruin nyo ha. Sabi ni Trisha Dizon, nung na-post daw sila ni Chairman, etong si Rami Paraino tsaka yung Chairman, kahit daw totoo, idininay. So eto, panoorin natin. Post kayo ni Chairman, kahit totoo naman, dininay mo. Ayan, sabi dito mga kababayan, naka-quote in quote, sino ito na alleged mistress ng isang alkalde sa isang syudad? May alam ba kayo mga madlang people? So ngayon, ang nakalagay dito, mukha nung chairman o chairwoman, and then naandi dito ang mukha nitong si Mayor Rami Paraino. Talagang mahilig nga sa magagandang babae, etong si Rami Paraino at handang gumastos ng malaki, makatikim lang ng laman galing sa magandang babae. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Tindi. Hindi naman ako yung babae yan. Alam ko. Oo. Nag-post ka pa ng statement mo na naman. Dinidinay mo na walang katotohanan. Totoo naman yun, Mayor. Ikaw na din naman nagsabi sa akin noon, andito sa usapan natin. Ayan Ano yung sabi dito mga kababayan ni Julio F. Paraino? Kasi ito pong si Mayor Rami Julio Paraino mga kababayan, yan po yung kanyang pangalan. So ngayon, ito ata ay Viber. Sabi dito mga kababayan,
Thank you, Trisha, sabi ni Mayor Rami Paraino. Pinadala sa akin combo natin. Ito, Trish, anong nangyari? Message ko iyan sa iyo, Trish. Nasa bahay ako, Trish. Tawagan kita mamaya. Yan yung sabi ni Paraino, mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pinapagalitan mo pa ako kasi wag kong idadamay si chairman. Sana all. Hindi ko naman sa dinadamay, Mayor, kasi tuwing nai-issue ka, ako yung nadidiin. Ako ang sinasabi nilang babae mo kasi ako nga lagi mong pinapapunta sa City Hall. Hindi diba? naman nila maiintindihan yon. Hindi naman nila alam na andun lang ako para kunin kung ano yung pinapakuha mo at ibigay sa mga babae mo. Ano mga kinukuha ko sa City Hall? Pera. Pansustento mo. Hindi ka naman papatulan ng mga yan kung hindi mo binibigyan ng pera eh. Bakit sa tingin mo? Gwapo ka? Oo. Ano sa tingin mong rason? Ano, ulitin natin ng kaunti. Ano yung sabi dito? Ano daw yung kinukuha sa City Hall? Pera. Hindi naman daw papatulan talaga ng mga babae etong si Mayor Rami Paraino kung walang ibinibigay na pera. Kasi hindi naman daw gwapo etong si Mayor Rami Paraino. So ibig sabihin, mga kababayan, kaya maraming nadadali na babae etong si Mayor ay dahil nga sagana siya sa burial assistant na ginagamit niya para makapambabae siya. Ibinabayad niya sa mga babae niya, mga kababayan. At yan yung kinakatakutan niya na mailabas at mabulgar publicly nitong kanyang bugaw na si Trisha Dizon. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Na andun lang ako para kunin kung ano yung pinapakuha mo at ibigay sa mga babae mo. Ano mga kinukuha ko sa City Hall? Pera. Pansustento mo. Hindi ka naman papatulan ng mga yan kung hindi mo binibigyan ng pera eh. Bakit sa tingin mo? Gwapo ka? Ano sa tingin mong rason para patulan ka ng mga yun? Lakas dating mo? Huwag kang ganyan. Alam natin kaya ka lang naman pinapatulan kasi sinusustentuhan mo sila. Ultimo pamilya nila nakikinabang. Yun lang yun, Mayor. Kaya huwag ka lang magsabi-sabi ng kung ano-ano dyan. Na kesyo pati ako. Babae mo ako dati, nagtampo lang ako sa'yo. Kasi hindi mo na ako kinikita kaya ako nagkakaganito. Ay nang yan. Ano ba tingin mo sa sarili mo? Grabe ah. Kadiri ka. Ang lala mong gumawa ng kwento, magpaikot. O ngayon, ikaw kwento ko lahat yung totoo. At pag may nangyari sa akin, ikaw lang kasi talaga to. Ito yung mga ayaw mong lumabas eh. Ayan. Mahirap kalabanin kasi, Mayor, yung babae na ginawa mong bugaw. Yan yung pinakamahirap kalabanin sa totoo lang, mga kababayan. Dahil unang-una, alam lahat nito ang sikreto ni Mayor Rami Paraino. Dahil nga siya yung nagdadala ng babae at inuutusan ni Rami Paraino para kumuha ng mga babae at ibigay sa kanya. Gamit yung pera na galing, mga kababayan, sa burial assistant ng Ordaneta City.